gabi sa tanan. Amen. Maayong gabi sa usa ka importanteng okasyon. No? Kung ba mo nga ang Bible study, importanteng okasyon. Amen. Importante pa ni sa my first yaya. No? Mas importante pa ni sa atong messenger o Facebook kay pulong sa Ginoo atong isgutan. So before ta magsugod, ato sang i-acknowledge ang Ginoo karon oras ang nindog ta. Atong awitan ang Ginoo dungog ug himaya sa langit ug sa yuta. No? O pasindunggan nato siya karong orasan ining dapita kay ako nagatuo nga ang Ginoo kauban nato karon. Amen. Hallelujah. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, mawalay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunon, simbahonon, halaran. Ang tanan kong ugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunon, simbahonon, halaran. Ang tanan kong ugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Amen. Magampo ta, Heavenly Father, Lord, karong nga gabi una, salamat Lord na imo ming gitapok diri para paminaw, pagtuon sa imong mga pulong. Ako mga pagampo Lord na padayon nimong i-bless ang online Bible study Ginoo. Ikaw padayon mamuhat sa mga naa diri bisan pa nagapaminaw sa online. Ikaw magatabang Lord God sa magwali. Lord, pasabta mismong pulong, pakauna mong mga kalag naggutom ug giuhaw sa mga pulong Ginoo. Salamat Lord, akong ibalik diha kanimo ang dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God. Ang discouragement is universal. Walay exempted. No? Kung maabot mo na sa itong kinabuhi, pakapihon lang nato. No? Okay ra. Pasabot, entertain lang gamay, hindi mo ginamaligayan, pero di ginato siya papuyon. No? Di ginato siya pigutan. Pigutan nato nga ang Ginoo, no, dapat kita ang ibabaw sa discouragement. Dili kay nailalom ta sa discouragement. So, ang discouragement, importante kay sa Kristiyano na maka-overcome siya niya. Kaya yung mga great men sa Bible nag-agi discouragement. Okay? So, padayon ta sa atong subject. Besides, kisa may na-discourage karong panahon na. Amen. Alis lang ko? Ha? So, basta gani may problema, may panalangin. Amen. So atong itawag sa problema, panalangin. So kinsa man o daghang panalangin karon. Amen. Hallelujah. Hindi na ito sigutan ang problema, panalangin atong tawag. Kapag mo, ingon si David, i-magnify daw nato ang Ginoo, dili ang problem. Si David, nag-agi daghang problema. Ang iyang problema kay threat sa iyang life, kay patyon siya. Kani ang atong problem, dili man threat. No, mura mag-passing by lang.
Okay? So, ingon si David, magnify the Lord with me. Kanang word magnify, di ka na siya sa word nga magnification. Kanang kung magnifying glass. Di ba? Pag mo gamit ka, kani, magnifier man yung glass. Kaya lang, suited sa kuang mata. Pero, magnification ang tawag ani. O, makita mo ni grado. Pag di ko mo gamit og eyeglass, di ko kaklaro sa Bible. No? O, di ko kabasa. Pero kung paggamitan na ko ani, klaro kayo. Muna siya gitawag og magnifier. Ingon si David, ang ato nang i-magnify, dili ang problem. I-magnify daw nato ang Ginoo. Kaya once i-magnify nato ang Ginoo, maklaro ang Ginoo, ang problem mo gamay. Pero kung i-magnify nimo ang problem, ang Ginoo mo gamay, niya ang problem mo dako. So dapat daw i-magnify nato ang Ginoo. Muna ingon ko, pag mahisgot niya tag problema, ato nang isgutan nga blessing na siya. No? Marabag, blessing ni siya. Okay, sometimes, once i-convert nimo ang negative into positive, kumbaga, imong gi-motivate ang imong life na i-consider nimo nga may blessing behind that. Okay? So, ang discouragement is atong i-consider ni sa ato ang life spiritually. Di kita kay-tias ani, ang atong trabaho is overcome na lang. Okay? Amen. So last meeting, atong isgutan si Nehemiah nga ang mga tao nga nag-build sa wall, wa katiwas in the midst of their construction kay na ay mga threat, na ay problem niya about in the midst of their construction, halos sila di katiwas kay gi-atake sila discouragement. Karon ato na akong isgutan, no? Dili na pud mga tao ni Nehemiah, atong isgutan mga tao na pud mga Israelites, mga tao sa Ginoo. Numbers chapter 21. Okay. Sige. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Abaka, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailog samtang nagpanaw sila. 5. Og nagbabulbol sila batok sa Dios og kang Moises. Miingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto? Nganhing niining ka mingawan. Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. 6. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghan mga tawo sa Israel ang nangamatay. Okay. Ang key verse nato na diri sa verse 4. And the soul of the people became very discouraged on the way. Verse 4. Ikabsan sa Gikabsag pailog samtang nagpanaw sila. okay. Ikabsan sila pailog. Pwede na iha din ng generic no kanang wa na kay pailog. One day discouragement day gihapon na. Kan gaya pa nako mo sinsuoy. Ano ba? Gaya pa nako subton oy. Kan ba? Ano ba? Dugaya pa na ako, madako, uy. Labi nakita akong ikalagutan. Dugaya pa niya silutan, uy. Diba? Tinod lang, ma-discourage ka, ginulat ba? Ya, kitang tanan, naamo ka sa now generation. Sa una, pag magluto ta, makaling pa ta, mangahoy pa ta. Ako, grabe ko mangahoy sa una. Kuwan pa ko ka na yung bagaso. Grabe. Karon, one click. Kung malad ka na, di na ka ganahan mga huy. Okay? Pag mo upgrade ka, mag-isod na kag downgrade. Kanang, gikan ka sa payag, niya, huyo kag palasyo, dali kayo. Pero ka nagikan kag palasyo niya, mabalhin kag payag, ay, pwede lisod. Nasabtan mo ko na nyo? Lisod ang adjustment. Maglisod og ang adjust, ang taga-palasyo, nga mo puyo ang payag. So, in the same way, kaning pailog, magdala gyud discouragement. Grabe discouragement nga maabot sa tuang life. So, unsa man atong nakita diri nga result sa ilang discouragement. Tanaw ninyo ang verse verse 3. Basa na ko ha. And the Lord listened to the voice of Israel. Na sila'y gi-attack nga lugar, nangay sila tabang sa Ginoo, Lord.
Mudaog ba ba ng lugar? Nag-ampo sila sa Ginoo ug gihatag sa Ginoo ilang gipangayo. Imagine, no? Pero in spite of that, pag once discouraged ka, makalimot ka sa gihimo sa Ginoo sa iyo. Ingon diri, verse 4, the Lord listened to the voice of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed. Tildi ang Canaanites, pagsulong nila, hingdaog sila kay gitabangan sila sa Ginoo. Gitubag sa Ginoo ilang pagampo na ngay mas lag-advise ang Ginoo ni tubag. Pero pag abot sa discouragement, na kanang gitawag nato verse 3 ug verse 4, dili ni sa kaadlaw nga story, no? Labay panig semana ug bulan, no? Baka tuig during sa pagdagan sa panahon, sa dihang nangayo na sila sa Ginoo o kanang kadaugan gihatag, karon pag-abot sa ilang discouragement, nakalimot sila sa gihimo sa Ginoo. Mao ni problema sa tao. Ang dapat timan-an kalimtan. Nya katong dapat kalimtan mao hinuoy timan-an. Kung ba mo so sa kay kayon dito. Ano ha? Number one, gikambyo tong kinabuhi. Ang uban hangtod karon nangandoy pa makambyo ng kinabuhi. Why lain pwedeng usab sa tong kinabuhi ginoo lang. Nate kalisdanan, nate balatian, nata sa kapaitan, kasakitan, guba nga kaminyoon, daghang kay problema. Unya karon i-turn out nga gitubag sa Ginoo imong pagampo, giusab sa Ginoo ang imong kinabuhi. One success na na. Okay? Pagdagan sa panahon, niabot ang problema, nakalimot ka na kung wa ka luwasa sa Ginoo, basin bulag na mo sa imong asawa karon. Kung wa ka gitabangan sa Ginoo, basin nagpait gapon mo hangtod karon. Kung wa mo gitabangan sa Ginoo, basin mas worse pa imong kinabuhi karon kaysa before. No? So isa ni siya sa problema sa discouragement. Pag naay discouragement, makalimot ka sa gihimo sa Ginoo. Mo gini pinaka number 1 nga effect pag naay discouragement. Unya, ikaduha, okay? Mo na ni no, ang ikaduha, basulon nato ang Ginoo. Mo ni, gibasol nila ang Ginoo. Unsa may ikatulo? The people spoke against God. Si Brother Christian akong babasahon kasi sunod. Kung man sila nagreklamo sa Ginoo, asa sila sunod yung reklamo dyan? Supak, asa sila yung supak? Asa sila ni supak, Pastor? Oh, nagbagulbol sila batok sa Ginoo. Sunod? Ang Moses doon? Moses. Ano siguro man napay lain dito. Nasasipa mo po sure. Okay. Tama, no? Unang nahitabo silang discouragement. Okay? Nakalimot sila sa gihimo sa Ginoo. Ikaduha, gibasol ay lang nagreklamo sila sa Ginoo. Ikatulo, nagreklamo sila kay Pastor Moses. Hallelujah. So, ano ikiingon diri? Unsay ilang gireklamuhan? Unsay ilang gi-blame? Ingon diri, there is no food. Murabag, ang Ginoo hinungdan ba ano man kay gikaon? No water. And our soul loathes this worthless bread. Napulan sila kinaon ng balik-balik sa mana. Pero kung baga, makasawa man yun. So, ang problema, unsay sad result. After nini nga story, unsay nahitabo? Verse 6. Ang yun ako mabasa si Sister Joy. Verse 6, Joy. Verse 6. So the Lord sent serpents among the people, and they bite the people, and many of the people Israel died. Okay. Ang Ginoo nagpadala og sige padala. Serpent.
Yawa, no? Basta din magsigitag bagulbul. Basta magsigitag bagulbul. Nagi mugawas bitin. Ang faith mo ay access nato sa Ginoo. Ang pagbagulbul mo ay access nato sa yawa. Ang faith, kung tawag ka sa Ginoo, na access, kumbaga, na signal ang Ginoo sa imong life tungod sa imong faith. Pero kung naay pagreklamo, naay pag-blame, naay pagbagulbul, access po ni sabitin sa imong kinabuhi. Amot ning pagbagulbul, common naman gini sa time sa mga tao sa Dios. Dahan tag pwede pasanginlan ba? Di lang ta magbagulbul sa Ginoo, apil pagyud kang Pastor Moses. Kani pagbagulbul, delikado ni siya. Once magbagulbul ta, you are set up for destruction. Once ang usa ka Kristohanon magbagulbul na, you are set up for destruction. Kaya ang pagbagulbul bugawas man during discouragement. Ang pagbagulbul bugawas during discouragement. O kung nanay pagbagulbul, ang bitin accessible na sa imong life. Ang bitin is demonic attack. Wala na siya heads. Maka-attack na siya anytime sa imong life. So, dili ordinary. Once ang tao discouraged, bantayi ang gagawas sa imong baka. Muna atong lesson number 1. Bantayi. Be careful with your words. Once ang Kristohanon discouraged, be careful with your words. Kung sa kaayong mugawas nga dapat bantayan sa itong baka. Ingon diri, number 1, ayaw patakag panangil sa Ginoo. Nabi atay mga man-made sickness, ha? Wa nagpasabot anang nahitabo sa imong life gikan sa Ginoo. Sometimes kita rin nagbuhat sa itong kaugalingong problema. Amen. Pasulo na to ang Ginoo, store ko balik-balik sa itong balay, pero ikaw rin nagdesisyon na. Ikaw kay nanawag niya. Nya karon kasuhan na ka store ko, may kag Ginoo, asa na ka. Sometimes natay mga man-made problems. Okay? So bantay. Pero bisan pag binuhat na nimo, pero kung mayon kasi mong baba, Lord, nakasala ko, pasaylo ako, tabangi ko ani kana. Automatic ang Ginoo niya. Mo effect na ng Romans 8:28, all things work together. So be careful with your words. Amen. Philippians 2:14. Kisa pwede makabasa. Do all things without murmurings and questionings. Okay. So may nasabtan mo natin. Buhaton ang tanan without murmuring and wa po yung version questioning. Okay, once mo good mag-question ka, it seems ang Ginoo ay mahimo. Kung nag-question pa ka na, buhat ang tanan nga, ay pagreklamo. Buhatan lang. Kaya the more gani ka nang pasalamat ka sa Ginoo sa nahitabo, mura na mo giingnan Ginoo, you are in control. Okay? Sige lang, God is in control. Usay, sa yun sa to, kaya wa mataan ang area, pero later, masabtan nimo. Okay? So be careful, every words gagawa sa imong baka. Dayon, nakay words dali. Sa Ginoo, against God. Dayon, against Moses. Kinsa si Moses? Kung tanong na may kinsa si Moses? Alagad sa Ginoo. Leader sa Israel sa that time. Leader sa Israel. Si Moses ang in charge sa tuang life. Kung ato nang i-apply sa tuang. Si Moses, pakyas na nga tao. Remember, si Moses, pakyas nga tao. Mura na siyang pastor, spiritual leader. Una si Moses, una sa tanan, init ulo. Ha, dili, bugnaw ulo si Moses. Sultihan ta mo, init ulo si Moses. Nakapatay si Moses sa kainit siyang ulo.
Ako mong taga-background sa mga kapakyasan ni Moses. Nakapatay siya, self-defense. Dili ko kanang homicide. Ha? Ikaduha, kang Moses, pag-ingon sa Ginoo, istoryaha ang bato sa iyang kalagot, gibunala niya ang bato. Naglagot naman siya sa mga tao, gareklamo, gabagulbol. Yeah. Kaduha na gibunalan. Okay? Grabe. Dayon, ang Ten Commandments, perting, saka siya sa Mount Sinai, yun na Ginoo, 40 days sa dito, kaya ang Ginoo, kita mo ng sculpture, kaning sa simenteryo, gani, nga mapulit, gignalan. Sa una, upo may bullpen, wapay tinta. Ang pagsulat sa una, napas bato. So, ang Ginoo, nagkulit sa Ginoo ang Ten Commandments sa bato. Remember ha, kamot sa Ginoo ang nagkulit sa Ten Commandments. Kapila gibuhat ang Ten Commandments? Dili ka isa, kaduha. Kay ang una, gibuak ni Moses. Nganong nabuak man? Kaysa kainit siyang ulo. Pag naog, gayil mana, trabaho ang Ginoo. Personally honed by God's hand. Naog na si Moses. Musa ganito, pag naog niya sa bukid, kung siya yung nakita, mga tao nagsimba o Diyos. Sa kalagot ni Moses, ang binuhat sa Ginoo, yan yung gilabay, isdak. So, di na ito kalimtan nga si Moses, pakyas ko niya tao. Amen? Wala'y perfect Moses. Pero anong na may lahi ka Moses? Once ang Ginoo maka-point, lagi siya ilihog yan. Okay? Tanaw tag mga background story ha. Numbers chapter 11. Atras na gamay. Okay. There is a Numbers chapter 11 verse 1. Nawarin nyo ha. Now when the people complain, it displeased the Lord. Okay. Complain. So, bagulbul gyapon. Basta gani mag-complain, kung sa gingon gani, displease the Lord. Basta ang tao bagulbulan, wa gid na makalipay sa Ginoo. Mo bitaw ang Ginoo nagpadalag bitin. Okay. Wa sila nalipay kang Moses. Okay, so unsay nahitabo? Kaya tungod ang tao na complain, it displeased the Lord, for the Lord heard it. Ngayon ko, be careful with your words, kay kung mag-complain ta, kung sa inyo dali, the Lord heard it. Nakadungog ang Ginoo ana. Labo, samot like si Moses, imong i-complain. Okay. And his anger was arose. Wala di kay record sa Bible nga mabahaling ang kasuko sa Ginoo. Sa Bisaya nga Bible, check. Basado diha. Chapter 11 verse 1. Nagbagulbol ang katawhan bahin sa kalisdanan nga ilang nahiaguman. Sa pagkadungog niini sa Ginoo na nahaling ang ilang kasuko ug silaog ang kalayo sa Ginoo sa ilang taliwala ug gilamoy niini ang pipila kasigbit nga bahin sa kampo. Okay. Pinakaunang record sa Bible nga nahaling ang kasuko sa Ginoo, pagbagulbol. Amen? So, once magbagulbol ka, nakapainit na sa Ginoo. Kung mo dagang tigibagulbulan, ang hadlok diri ba, makalimot ta. Magbagulbol ta sa Ginoo, magbagulbol ta ka Moses. Kung sa'yo nahitabo dahil, nahaling ang kasuko sa Ginoo. Kung sa'yo gibuhat sa mga tao, kaya nakita man nila ni silaw ang kalayo sa Ginoo niya, ang uban gipanglamoy. Ingon diri sa verse 2, then the people cried out to Moses, and when Moses prayed to the Lord. Nawa, ang mga tao nanghangyo, Moses, tabangi mi.
Sa ilang problema, nangayo silang tabang kang Moses. Sa dihang, nangayo silang tabang kang Moses, ang naysala, dili si Moses. Sila ang naysala. Nag-ampo si Moses. Sa dihang nag-ampo si Moses, unsay result? And Moses prayed to the Lord. Pag-pray niya siya, unsay nihitabo? Oh, Brother Jonathan, chapter 11. Okay. J, basa J. Numbers chapter 11 verse 2. Sa diyang nangay silang tabang sa Ginoo akay Moses. Unya ang katawhan nagpakitabang ka Moises og si Moises nagampo sa Ginoo og miundang ang kalayo. Okay, kinsa man si Moses para makapaundang sa kalayo sa Ginoo. Kinsa man si Moses para makapalong sa kasuko sa Ginoo. Ang naghangyo si Moses. Okay? Kuha ba ninyo? Ang nanghangyo si Moses. Kuyawa, no? Hangyo ang mga tao. Yan si Moses. Ginoo, maluoy ka sa imong mga tao. Si Moses, igo lang nag-intervene sa mga tao. Si Moses, isa lang niya, milyon ang nagreklamo. Pero sa isa ka milyon nga nakasala, nakalimtan niya ang iyang kasuko tungod lang sa katao ni hangyo. Kinsa man ang hangyo? Si Pastor Moses. Ug sa dihang naghangyo si Moses sa Ginoo, napalong ang kasuko sa Ginoo. Kabay mo sa lesson diri, God has a high respect to His chosen servant. Kaya ninyo? God has a high respect to His chosen servant. Taas ug respeto ang Ginoo kay Moses bisan sa kapakyasan ni Moses. Daghang sayop si Moses, ha? Ako nang ipakita sa inyo ang track record. Ha? Ang iyang track record, gibuak niya yung commandments sa Ginoo. Grabe na ang track record ni Moses. Kumbaga, palpak na tao si Moses. Klaro ba? Klaro ba tadi, ha? Amen. Palpak na tao si Moses. Pero sa iyang pagkapalpak, God has a high respect. Kung si Moses mo ampo umuhangyo sa Ginoo, kaya niyang palumon ang kasuko sa Diyos. So, bantay ta kung ma-discourage ta. Bantay imong bakba. Basin gabagulbul ta kay Pastor Moses. Amen ba tadiha? Ang pagulbul pa batang Pastor Moses? Ang ngayon, may na lang, dili Moses pangalan sa mong pastor. Ha? Basin mo tayo, salamat, dili Moses ang pangalan sa mong pastor. Oh, pero generic lang na. No? Naatay pastor. Ako, sa usa kay gayon, nagdala ko og church sa akong pioneering experience. Daghang kayong mas tambol sa ako. Daghang kong malain sa ako. But still, nag-ampo ko sa ila. Because you cannot please everybody. Muna ginabless sa Ginoo ang mga tao nga in spite sa kapakyasan ni Moses. Hilom ba kayo si Joshua o si Caleb, ha? Ang mga reklamo sa Israelites, hilom ba, silent lang ba si Joshua o si Caleb? Pero apil ba sila? Sa diyan, gihatag na silang promised land. Ang pinakadakong bahin ba sa yuta? Si Caleb ba o si Joshua? Ang instruction ko sa Ginoo, kutob sa matakan, tamakan ni Caleb, iyaha. Ang uban, ikaw diha, barangay, diha kadapit. Remote pikas barangay. Pag-ingon kang Caleb, kutob sa imong matamakan, imuha. Dako og favor, basta silent lang ta sa pagpangalagad si Ginoo. So, atong iampo si Pastor Moses. Ha? Mga kaigsunan diha, iampo ko na to si Pastor Moses. Amen. Ay, sure mo diha. Pag sure mo diha. Gabon. Ha?
Gapon? Praise God. Ang ginan tani bit kay murag aron ang bitin ba di kasulod. Amen. Amen. Aron ang bitin di kasulod. Okay, chapter 12 na punta. Numbers chapter 12. Verse 1. Bisaya ta, J. Si Miriam ug si Aaron misulti bato ka Moises tungod sa babayi nga taga Kusi ang iyang gipangasawa. Oh. I-chismis nila si Moses. Unsay chismis nila kang Moses ba? Unsay subject? Tungod sa iyang asawa nga itom. Kaning kusay, mga itom na. Unya. Ubot una-unaon, silent ang Ginoo kay ngano? Di man Israelites. Kung baga, palpak kung ato tas tinahanon paglantaw, palpak gyapon si Moses kay ngano man. Kung baga, dapat istuhanon yang ninyoon. Di man Israelites. Oh, Midianites, Cushite pa niya, ang ilang race, lahi, itom. Mura bag Pinoy ba nga, pango og ilong niya, naminyo og foreigner tagas kay ilong, di gichismis. Ang nagchismis, ilang gichismis si Moses, sawa o. Okay, dili church issue ni. Ang issue diri dagway. Kanya, unsa na lang kung church ang issue. Ang issue diri dagway. Sa mali yung asawa oy. So, unsay gihimo sa Ginoo? Basa Haji. Ingon diri sa verse, okay? 4. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron, ug kang Miriam. Gawas kamong tulong ngadto sa tolda nga tabuanan, ug migawas silang tulo. Okay. Saka, dungog ang Ginoo ba? Bantay lagi ta sa itong baba, basta discouraged ta. Bantayan ginato itong baba, kaya makadungog ang Ginoo. Nakadungog ang Ginoo. Nagpakita dahil ng Ginoo, nanawag ko pa ano, gipagawas sila, suko ang Ginoo. Nga, unsay gitubag sa Ginoo. Okay. Ingon siya diri oh. Verse 6 hangtod sa verse 8 basaji. Verse 6 hangtod sa verse 8. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. Kung diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo. Mupakita kaniya pinaagi sa panan-awon ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot kaniya pinaagi sa walay labot ni ini nga akong alagad nga si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawan. Magatubangay kami kon kami magsulti og sa tataw gayud og dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot. Og makakita siya sa akong bayhon nganong wala man kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. Pwede nyo balik kung basa ng katapusan ni mong gibasa, J. Nga nung wak mo nahadlok, sige na niya. Nganong wala man kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. Klaro ba to? Amen. Chan, klaro na kayo? Para tayo, sobra kasi. Klaro, sobra ka klaro. Anong daw, di daw ta mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moses. Hadlok diri ang verse 9, no? Ingon diri sa verse 9, no? Sumpay, anak. So the anger of the Lord was arose. Sa Bible, mahaling ang kasuko sa Ginoo basta ang iyang alagad daoton. No? Apil ko ani. Amen. Amen. Tanan ta. Wala exempted ani. Kay by nature, makakita gidag daot kang Moses. By nature. Di na to na pwede i-deny. Bisan kinsa. Kanagang naglagot ni Pastor Wiman Mitchell. Kanagang naglagot kang Pastor Mark Olson. Mas daghang naglagot kay Jesus. So, ang issue diri, nanay problem atong heart. So, dinhi na to makita sa panahon sa discouragement. Mga anak sa Ginoo, naminaw ta? Kung sa atong buhaton kung ma-discourage ta, bantayin gagawa sa imong bakbak. Bantayin gagawa sa imong bakbak. Kay ang Ginoo nakadungog niya. So yung sa atong subject sa Numbers chapter 21, ingon dito sa verse 6, nang gawas ang daghang mga bitin. Walang ta kay balo ba? Kadaghan ang bitin manulod sa atong balay.
especially kung sige tag pagulbul. Bagulbul tas Ginoo, bagulbul ta sa mana, bagulbul ta sa pagkaon, bagulbul ta kay Moses. Kabalo na ko. Kung concerned ka sa nahitabo, mas concerned ang Ginoo. Kasi tagya simbahan, di ba ang Ginoo? Kung concerned ka, mas concerned ang Ginoo. Leave it to God. Ayaw ang trabaho sa Ginoo. Amen. Kung concerned ka sa nahitabo sa imong kinabuhi, wagsak imong negosyo, na bankrupt imong project, unsa ba diha imong mga failure, mga tragedy, calamity, hell, kung concern ang imong parinti, concern ka sa nahitabo, mas concern ang Ginoo. So, ang atong buhaton, nasiga imong kaugalingon. Nasiga, remember the Lord. Kabalo mo sa Old Testament time, ang Ginoo magpabuhat ko ka ng mga monument para dili balimtan ang iyang gihimo. So, magbuhat ang mga monument sa tuwang life. Gingon ta, para ma-overcome nato ng discouragement, no? I-remember natong gihimo sa Ginoo. Nalimot sila ba nga ilang prayer sa verse 4 gitubag sa Ginoo? Numbers chapter 21 verse 4, ang ilang problem gitubag sa Ginoo. Pag abot sa problema, nagbagulbol na sila sa Ginoo. So, mo ni siya ang dato kayo natong tubangon nila. So, unsa man natong buhaton? Unsa man natong buhaton para mapildi nato ang discouragement? Okay? Number 1, speak positive. Magstorya tag positibo. Okay? Dili ta pareha ning mga katawhan nga mura og ang nahitabo para sa ilaha, sala sa Ginoo, sala ni Moses, di ba? Ug sabto nimo, sala sa Ginoo, sala ni Moses. Storya tag positive. Number 2, i-recall nato tanang gihimo sa Ginoo. Amen. I-recall nato tanang gihimo sa Ginoo sa tong life. Kung unsa ta gitabangan sa Ginoo, unsa ta giluwas sa Ginoo. Sus, kung wala ko naluwas, no? Asa na kanya kung kanya ron? Di ba? Nahununan ba na nato? Kung wala ko naluwas, asa kanya kung kinabuhi karon? Basin, nagbulag na mis akong asawa. Kung wala ko naluwas, basin, mas grabe akong sakit ron tungod sa bisyo. Kung wala ko naluwas, akong anak ron, kawatak-watak na rin. Kung wala ka naluwas, respetuhin ka kasi mong ginikanan. Respetuhin ka kasi mong mga higala. Hindi. I-recall na to, tanang gihimo sa Ginoo. Okay, once discouraged ta, ang sa ingon sa verse 4, nakalimot sila sa gihimo sa Ginoo sila. Okay? So, mo ginatong bantayan. Number 3, don't speak against God and against Moses. Leave it to God. Kaya tag na pang sa Ginoo. So, sige lang. God is in control. God is good. Amen ba diha? Mga kaigsunan? Palakpakan sa nato itong buhay nga diba? So, di nakalimot. Okay? Hallelujah. So, nabatay mga pungtana. I hope natin nakatunan karon. Natin nakatunan? Hallelujah. Thank you, Lord. Ako gibungat like gabi ka Lord. So, nakasala ko ba story na. Ay, natural siya sa tao nga mahitabo din na. Discourage kay ko, i-blame siya na ako. Hindi na ako kainaw na. Many times, experience ako miracle sa Ginoo Church. That time, sabi dyan na kainaw ko, gabi ka Lord. So, before ka nakadungog aning nga subject, ug after di parehas. So wala pa nimo ni nadungog nga subject, ang Ginoo nakasabot na. Karon nga nakabalo na ka, lahi na pud ni. No? So para sa kuha, natural na siya nga instinct sa tao. Kung ako sa imong lugar, pareho man ta. So, sila ni. If you remember kang Jonah, grabe, blame ako niya ang Ginoo. So, wala to'y problema. No, wala to'y problema. Bisa si Moses, tinga, si Moses, Ginoo, patsa na lang po ko. So, kana nga feeling, kandidato tatanan.
Okay? So ayaw ka condemn ato. Ang the good thing kay nakabaluta karon. Wala di dapat na to i-blame ang Ginoo. Naibuhat na Ginoo. Iya, pastor. Iya, kung maparehan na kang parao, pastor, maraguli na niya mga feel ba? Na kami na niya, tama na din kayo sa satanan niyang gimo. Ang Ginoo gyud endorse sa tuwas ka daot. Ang Ginoo gyud endorse tuwas ka daot. Di lang ta mo act as God. Mo ni problema nato nga tao. Apil ko Dili ni ikaw, di ni ka mo apil ko. Because sometimes I act as God. Ang iyang failure, ang iyang weakness, ako may move ba? Nya gikuhaan ako trabaho ang Ginoo. So don't act as God. Okay. Ang mga great men biya sa Bible, dagan biya nakapasar, dagan mo na fail. Si Saul na fail biya si Saul. Gipili biya gid siya sa Ginoo. Gi-appoint biya sa Ginoo gid si Saul. Gi-anoint biya siya ni Samuel. Pero na-fail man siya. Pag abot sa test, na-fail siya. Gi-reject siya sa Ginoo. So, let God reject. Muna itawag ng word God is Para ano pa sir, na kumbaga, discouraged na ka no. Ano dyan ka sa point sa imuhang, na grabe na dyan kay kaka-down. Tapos, ang imo bang Moses, ang push sa imo mo down pa dyan ka. So, sa may mong tiwag pa sa, kamang na dyan ka sa ka-discourage. Muna nakagwapo diha. Kay in spite of that, mo hold on ka sa Ginoo. Muna nakagwapo diha. Ako mutipas ko gamay ang subject ha. Abi na to, ang humility is di ka motubag, pailog lang ka. Mo man atong pagkasabot sa humility. Ang humility makita nimo na sa panahon nga sagpaon ka na. Kay sayon ra man ang kanina nga way ba? Ang humility kung ang basurahan si usilingan, iabos si mga tubangan, kana bang kanang heavy na gani? Wag di na gani mo ma-dare pas anon. Isa ka truck na gid. Sobrang so mo tag isa ka truck na gani. Gamit sa imong balay. O nya, mayong gyapon ka sige lang. Mo na ilahi nga area. Mo na papasi mo ang imong gi-expect sa imong discouragement, i-lift up ka. Sayon kayo, gusto na sa tanan. Wala di gusto ana, bisag ako naman lang sa akong discouragement, tawagan ko. Ay, wala dili mo ano ana, bakay chikag mo gini ang pastor. Okay? Pero kanang discourage na kanya, iduot pa jud ka. Diha makita ron kung tinuod ba jud kang gunit sa Ginoo. Kung yung problema, tama ko ba ng gimo sa pastor? Kaya ng anak pastor. Kung sa tawhanon mali. Matuos timbangan sa tao, mali gyud. Problema kay Ginoo ug kung ako'y kumbaga in man's viewpoint mali. Para anang example example na to, tinuod ang Ginoo nganong ipasagdan man si Ginoo na putlag ulo si John. So sa tawhanon mali, ang Ginoo ka dapat save. Ya, ilansang siya niya. Sa tawhanon, kung tinuod ka Ginoo, luwas mo ka galiw, luwas sa mo na tawhanon. Dapat may kilat, may linog. Di ba tawhanon na? Pero namatay man gid sa tinuod yun. Nung sa mga ginuuhan namatay man. So, malagingon ko nga, di na ko ma-explain kay ang mind sa tao limited. Ngano, gi-appoint sa Ginoo si David. Ingon sa Biblia, gipadala ang Holy Spirit dito. This is my son. Ako nang gipili. Excited kayo si Samuel. Pagpili niya, nagdagan-dagan kay Patyon nun. Kung tinawag ko nga Ginoo, ako nang pinili, imong Patyon, ikaw ha, di ba? Dapat Patyon niya si King Saul. Kay gipili na ko si David, nga karon Patyon ni Saul. 3 years ba siya nagtago-tago. Pero anong ipasagdan na si Ginoo? Kaya di niya padalag bitin sa mga Israelite. Dapat sadyang nagbukod-bukod si Saul kang David. Imong Patyon akong pinili, dapat paakag bitin ni si Saul. Nag-CR si Saul, nag-CR ni David. Pasagdan mo sa Ginoo, pero dito nakita sa Ginoo kinsa si David. Because sometimes God will use our leader's weakness to expose our true character. Kung wala si Saul nagdinautan, dili makita kinsa si David. Ko ba ninyo? Ang pagkadautan nga hari ni Saul nakita unsay kasing-kasing ni David. Gamiton sa Ginoo ang weakness sa atong mga leader
para ma-expose ang atong true character. So, careful ta. Ako di ko kasabot ba nganong gipasagdan sa Ginoo si Saul nga gustong mupatay siyang pinili, naglibog ko ba? Pero dito ako nasabtan lately na mao to'y way para makita kinsa. Bisa ko kanang katabang nato, sa tuyo mi nato butang-butang kwarta diha. Kung kawaton ba nagdili, kung hinaptan ba nagdili, tuyo niya butang iyang arios nga dito sa CR. Pag mawala na, di masaligan niya itong katabang. May nana ba? Tuyo na to para makita kinsa ni. Ang purpose ni King Saul sa life ni David isa lang, promotion. Kaya dito man siya nagsugod ma-promote si David. Kaya kung na-fail siya atong nga test, probably dili siya mahimong king. Kumbaga, gigamit Si King Saul para as a promotion para later ni David. pero ang stroke sa Ginoo di lang man diha, dagan man kay Joseph, kay Daniel, dagan mga circumstances nga before sila gibutang sa posisyon. Kaya di mata pwede ibutang sa Ginoo sa usa ka promotion nga dili kaya handle sa tong karakter. So, kumbaga, matod pa, ang inyong pagsulay, nasulayan man na sa tanan. Mo na ingon Ginoo, di ka pwede tagaan, di nimo kayang i-handle. In other words, kaya ginato i-handle, kaya lang di ta gusto anak nga pamaagi. Di ba di ta gusto anak nga pamaagi? Gusto na to ka pamaagi nga dapat kung si Moses nagtagad sa amo, nanion mi. Mo man ay gusto gid sa tao, di ba? Kung gutumon ka, mga imitabang. Ako sa akong pagka-pastor, dili lang biya mi pastor, DSWD biya ko mi. Kapoy biya ko. Pastor, mo mi bugas. Pastor, ako anak na ospital. Mura ba? Ha? Gusto bisitaan niya, kabalo ka mo'y kwarta. Kapoy biya gyud. Marit na mo biya gyud ka. So, sometimes ba, makaana ka pa, kapoy ako biya. So, ako nagatuo ko nga nagagway ang Ginoo nga say dili lang mo fit sa atong criteria ba, dili na to na gusto nya. Ang gingon sa Ginoo, panalangini ang nagsakit sa imo, igugma iampo ang nag-away sa imo. Di man na pamagi sa tao, murag lisod no. So one thing yung need to say paabot sa Ginoo, pastor, na siya ang bahala gid sa tanan. For me, lisod gina nga word. Di ba? Lisod na ay. Siya bahala tanan, bisig gidaot nako. Si Moses na nagbangkaw nako. Si David gibangkaw na isang saon. Yan naglibog si David. So sala nako. Di ba sa kaysa gibangkaw ha? Kaduha. 2 attempts gibangkaw si David nga nakaikya siya. Pero si David, kung nga sa gibangkaw, ikanta pagyapon siya sa sunod di gayon. So makaala ka ba nga? Grabe no? Ang tao dito sa bisan ako di ko kasabot sa pamagi sa Ginoo. Anong kinahanglan man ta muli opposite sa pamagi sa Ginoo? Ako naglisod po kung sabot anak. Okay, so manindog ta. Hallelujah. Salamatan nato itong buhi nga Dios karon. Duko nato itong mga ulo. Napatay mga bisita karon, mga first time. So sige, sa mga first time no, na karon pa naka-attend, remember nga ang Ginoo faithful sa tuwa and gusto niya nga kita siya ang center sa tuwang life. Kung ikaw na karon, i-challenge ta ka mo join ini nga prayer and atong invite ang Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ang master, siya ang center, siya ang driver sa tuwang life. So maghimo ko prayer, morning personal, and after this prayer naibuhaton ang Ginoo sa tuwang life. Sundan ni Ginoong Jesus. Ginoong Jesus, Matinud-anon ka nga Dios. Pagkilaanan ka nga Dios. Anda mo pasaylo ka nako. Anda mo pasaylo ka. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Nakasala ako kanimo. Nakasala ako kanimo. Sa akong una-una. Sa akong una-una. Nakasala ako kanimo. Nakasala ako Sa akong mga bakba. sa akong mga baka. Sa mga pulong gagawas. Sa mga pulong nagawa. Sa akong mga mata. Sa akong mga mata. Sa akong mga buhat. Sa akong mga bukas. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Sa akong mga kapakyas. Sa akong mga pakyas. Imbitahan ko ikaw Ginoo. Lahat ko ikaw Ginoo. Sulod sa akong kinabuhi. Sulod sa akong Ikaw kinabuhi. na ang akong Dios. Ikaw na ang akong Sa Diyos. akong manluluwas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So magkamputa, tugutan na itong Ginoo, mamulong ka na ito karon. Kung
Namay tiling ang Ginoo sa tuwa, may dapat na ito ihinulsol karon. Ato nang iduol sa Ginoo karon. Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for the power of your word. Thank you for your favor, God. Thank you for speaking to us. Let there be deliverance in this place. Bless ang mga hearing. God, bless kini nga dapit. Tuguti o Diyos, God, padayon ka magakampi. Sa mong kasing-kasing o Diyos ka. Na usahay ginunas ka, Lord. Ikaw magatabang ka na mo, Diyos. Dalaygon ka, o Diyos, nini nga dapit Ginoo. Ibalik na mo tanang dumong himaya, di alaman kayo, o Diyos. Yes, sa pangalan ni Jesus. Magtapos ko, Ginoong Diyos karong orasa, ipasalamatan ka na mo, ipasidunggan sa imong kaayo. Ngayong mga pulong, nagatabang ka na mo, na magligon kami, o magpadayon kami. Tuguti o Diyos God, ang discouragement, walay luna sa among kinabuhi. Among gina-rebuke God Lord, ang discouragement, ang unforgiveness, na walay dapit sa among kinabuhi, ang bitterness o God Lord. Give us a humble heart o God Lord. Let there be favor, God Lord, sa tanang willing heart na magpahilog diha kanimo, Diyos. Bless ang panimalay, Lord, ni Brother Jonathan, sa tanan nga niya, mga igsoon, kaparitihan, let there be favor in this house, Diyos. We rebuke the devourer, O God, Lord, and we release the blessing, the joy, and gladness, ang spirit of heaviness, ginabind na kung walay dapit nining lugar. In the name of Jesus Christ, O God, Lord. O God, tuguti adunay kadaugan kining dapita. Panalangin na ang pagbulag-bulag karon ug ang tanan nga midawat kanimo o Dios God sa mga gagahong nga pulong nga nag-iistorya ka kanamo sa pangalan ni Jesus ang tanan.